Sa kalagayan pa rin ng Metro Manila kung saan sa ilang mga terminal may ilang mga bus companies na nagkansela ho ng biyahe ngayon pong araw na ito. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Umabot na sa 31 na biyahe ang nakansela ngayong araw dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Opong. Apektado ang mga rutang patungong Baguio, San Jose Mindoro, Masbate, Tacloban, Iloilo City, Davao at Tagum City. Gayunman iniulat ng PITX na wala pang naitatalang stranded na pasahero sa terminal sa kasalukuyan, ngunit tiniyak ng pamunuan na bukas ang kanilang tanggapan 24 hours upang mag-assist sa mga pasaherong nais mamalagi sa loob ng terminal. Ayon kay PITX spokesperson Attorney Jason Salvador, ang karamihan na nakanselang biyahe ay yung mga kailangan pang tumawid ng dagat dahil sila ang inaasahang mas maapektuhan ng bagyo. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mga ilang developments sa bagyo at pinayuhan ng publiko na kung walang importante na pupuntahan ay manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni PITX spokesperson Jason Salvador. Pa naman kagabi minonitor natin yan thanks to our early announcements at sa mga announcements sa mga media outfits. Napag-alaman kaagad natin mga kababayan yung sitwasyon on the ground. Kaya naman karamihan sa kanila minabuting manatili muna sa kanilang mga bahay. No? Yun din naman ang advice natin kung hindi naman importante yung kanilang mga lakad o yung mga trips nila this weekend. Kung maaari, pagpaliban muna para masiguradong yung kaligtasan nila. Well, as always, ready naman tayo na kanlungin yung ating mga kababayan kung kinakailangan. Nananatili tayo nakabukas 24 oras at nananatili tayo magiging sandigan ng mga kababayan natin na mangangailangan ng masisilungan. In the past, ginawa na natin ito, yung mga hindi makabiyahe, kung pinipili nilang manatili dyan sa PITX, welcome na welcome po sila. At least alam natin na ligtas sila at matutulungan natin sila. Sa kabila ng mga kanseladong biyahe, Bombo Genesis, Bombo Jai, patuloy pa rin dumarating ang mga pasahero sa naturang terminal para bumiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Isa na riyan si Elizabeth Borja na patungo sana ngayong araw sa may Iloilo City. Hanggang ngayon daw ay hinihintay pa rin nila ang pamunuan ng terminal kung maaari na ba sila makabili ng ticket para sa kanilang biyahe. Anya, mula kanina pa silang madaling araw na nasa terminal kasama ang 15 pa niyang kasama sa biyahe at ilang mga bagahe. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ng pasahero dito sa may PITX, si Elizabeth Borja. Ano ang abiso ng PITX sa inyo? Kasi may bagyo daw po ngayon. Yeah, as of now, we are here waiting for our departure. But we don't know yet if what is the time, but we are here. Kanina pa Still waiting. No, just this morning. Madaling araw pa. Madaling araw. We came from Cavite, Atansa, Cavite, and the others are from Quezon City. Ilan kayo, mother? We are all in all 16 people. Samantala ngayon lang Bombo Genesis, Bombo Jai, para sa ating mga kabombo at ka-Star Nation na pupunta na dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, balik biyahe na ang papuntang Cagsawa, Bicol City. Ayon naman yan sa pamunuan ng PITX. Mula dito sa lungsod ng Parañaque. Yes, Bombo Genesis. Pangunahin doon sa mga kanselado, parang mga mga southern area maliban diyan sa may part ng Baguio area. Wala naman ng ibang mga northern provinces na affected dito sa canceled trips. Sa ngayon, Bombo Genesis, inaantabayanan pa natin kung madadagdagan pa yan ngayong araw dahil nga ay inaasahan na ngayong hapon talaga ang magiging malakas ang epekto ng bagyong Opong. So nakaantabay tayo dito sa may PITX para malaman if may dagdag pa. Pero kung kanina napansin nyo, lahat ng kanselado biyahe ay doon sa mismong matatamaan at yung mga specifically mga dadaanan ng bagyong Opong at yung mga biyahe na kailangan dumaan ng dagat kasi nga ayun yung parang sabi kanina ni spokesperson Jason Salvador, minarapat na nilang wag pasuungin lalo na yung mga dadaan sa ating karagatan, Bombo Genesis. Yung mga gagamit ng mga ro-ro vessel. Pero itong facilities naman so far ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, wala namang naapektuhan dahil dito sa pananalasan ng bagyo. Nasa number 2 tayo, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Metro Manila.
Oo, kanina no, Bombo Genesis, naglibot-libot din tayo dito sa naturang terminal. Maayos naman ang kanilang pamamalakad at nag-a-assist din naman talaga, lalo na yung mga bus company doon sa mga pasaherong nakapila dito. Kasi ang operasyon dito, Bombo Genesis, ay tuloy-tuloy din naman. At kanina, napansin din natin, bagaman may mga kanseladong biyahe, meron pa ring dumadayo kasi yung iba namang biyahe dito ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan. Yan muna ang latest update mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.